Hello, what's up? Magandang araw po mga kaibigan, kabayan. Usapang pangkalusugan naman po tayo. Sa ngayon, nandito tayo sa Al-Wakra McDonald's. Bumibili tayo ng kape. Ito lang po binibili ko kasi may libre itong donut. Pero hindi ko naman kinakain yung donut. Pero nagkaroon po pala sila ng promotion itong umaga. May bagos lang nilolaunch yung iced chicken turkeys. So, with that, dahil bumili ako, nabibigay sila ate ng ganito. Pati na yung coffee maker nila na Crow. Ako naman siya. So, napopromote na tayo. Anyway, regular customer naman tayo ng McDonald's po. So, ulit po, tuloy na natin. Usapang pang kalusugan. Ang topic po natin ngayon is tungkol sa Down Phenomenon. Down Phenomenon po, ito po ay nangyayari usually sa madaling araw, early in the morning. Kasi ang Down Phenomenon, hindi ko masyado na-explain sa ibang mga textbooks. Pero, tinry ko lang kahapon. Kasi usually daw ang Down Phenomenon nangyayari at tumataas yung blood sugar mo early in the morning. Which it happen from 4 a.m. to 6 a.m. So, that time habang nangyayari yung mga panahon from midnight to 6 a.m. tulog po tayo usually. Unless lang kung iba yung activity natin work-wise, iba yung pasukan natin. So, dyan yung naka-epekto yung circadian rhythm. So, para away from circadian rhythm, pag-usapan ko natin ulit kung bakit nangyayari po ang Down Phenomenon. So, sa theory po ng ibang mga gamot, magkaiba po ang mga explanation na sa ibang libro sinasabi nila na islasyon ang dahilan po mayroon silang haka-haka na ang dahilan po nito ay isang hormone po na nagkukos ng pagtaas ng insulin. Naging insulin resistant tayo early in the morning. Kaya nga nangyari yan sa madaling araw. So it raises the blood glucose natin at that time. So with that, totoo talaga, kahit wala kang kain, hindi ka matatapos kasi may nagbibigay siya ng pagkain. So, balik na tayo paano nangyari yun. Kahapon sinubukan ko, 6 p.m. exactly 24 hours from the previous day. Nag-fasting ako, kumain ako. Hindi ako kumain, usually kakain ako ng mga cake or something. Matatamis yun. But kahapon isang tinapay lang, maliit na pizza rin. Puro na chicken. Around 6:30 p.m. yesterday. Then, ngayon, Thursday. So, kumain ako midnight, nagkuha ako ng blood sugar dahil hindi ako nagpudo ng carbs, wala akong sweets masyado na kinain kasi usually kumakain ako ng sweet pagka fasting, which is okay naman pag hindi lang maramihan. Midnight, nagkuha ako ng blood sugar, LBS. Ang resulta po niya ilan? 100 po, tama 100 milligrams per DL ang blood, random blood sugar yun after 6 hours. So ang nangyari gano'n, hindi ako uminom ng tubig, natulog lang ako saglit. So 3:30 gising ako, naghanda ako around 4 o'clock eksakto. Kumuha ako ng random blood sugar ko, parang fasting na yun, which is hindi nga ako kumakain. Expected ko na bababa pa kasi midnight is 100 na yung result. Pero ganito talaga ang nangyari, which is naniwala akong totoo talaga after my subukan ko talaga siya. Kasi ang result 116. See, from 100 naging 116, wala akong kinain, wala akong So, diskumpiyado pa rin ako. Around 8 a.m. Siyempre bumalik ako natulog kasi wala naman akong trabaho this time, nakabakasyon. 8 a.m. alas 8 ng umaga nagkuha ulit ako, which is ilan ang resulta ulit. Expected ko na bababa kasi wala akong kain. So, tumaas pa, naging from 160 naging 121. Imagine, hindi ako kumain from midnight, 6 p.m. ako kumain, tumaas. So to make it more reliable, around 10:30 alis kami para mag-practice dito ng basketball, is kumuha ulit ako. At that time bumaba na bago mag-alas 11. Ilan? From 121 naging 105 na, bumalik na. Hindi na 1, kaya ngayon dito
So yung kasi nandito na ako, bumili na ako ng ano, kape. Makape lang na. Pero ito, libre ito. Balik tayo, libre ito. Ito yung bago nila. Turkish. Nice food. Ito yung libre nila na donut. Bibigay ko lang yun mamaya kay Joshua. Pagkatapos ng practice niya. So, balik tayo ulit. Ngayon naniwala talaga ako na totoo talaga ang doon pinuminom na hindi ka mag-alala kahit nakapasting ka during the night time hanggang early in the morning. So, with that, na-confirm ko, explain tayo ulit kung bakit nangyari. May ibang mga doktor, yung dalawang doktor na sinusunod ko, will explain talaga nila. At saka may mga libro na rin na ginawa. Bumili ako ng libro nila para the more ko ma-enhance yung fasting program ko. Kasi for around 10 months now, hindi na ako nagagamot. I was controlled diabetic since 2012. 10 months na ngayon, wala na rin akong anti-hypertensive. In between before, intermittent, nagtitake ako. Gradually, tinanggal ko na rin. Okay naman ang blood sugar ko. Blood pressure ko. So, balik tayo ngayon. Ang nangyari kasi nito, anong kinakain natin the previous day? Kaya nangyayari yung dawn phenomenon. Ang dawn phenomenon kasi nangyari yan early in the morning. Saka akala mo bababa yung blood sugar mo kasi wala kang kinakain. Pero actually pag tulog tayo, sabi ng ibang doktor is your body is not dumb, our body is smart. Pag wala kang kinakain, yung napundo niya, previous topic ko nasabi ko yung trabaho ng insulin. Ang trabaho ng insulin as messenger, pag kumakain tayo ng carbohydrates, rice or any form of carbohydrate, potato or bread, tumataas yung blood sugar natin. Iyan a-action kagad sa insulin. Pag sabihin, uy, magkain. Siya ang messenger, ihahatid niya doon sa cell. Tapos sabihin niya doon sa cell, hello, magandang araw po, buksan niyo, may dala ako dito para hindi siya maglakwat sa doon sa bloodstream ng katawan ni pare. Ganun lang, simple na ganun. So, papasok ko. Itong cells naman natin doon, sabi na, okay. Will accumulate it. Bakante. Nandun yun siya, kinakarga. So, the next day, midnight, yun ang ilalabas na cells. Kasi yung pinakain natin carbs, naging glycogen yun in the form of fat sa cells natin sa loob ng liver. Pag hindi na tayo kumakain, tulog tayo paggabi, nagugutom tayo because yung brain natin kailangan ng pagkain. It needs to be fed all the way. Kaya gano'n yung ginawa. Ganon ka unique yung katawan natin. Ilalabas niya yun habang tulog tayo para mag-supply. Yung fats, lalabas yun. Ang tawag nun is gluconeogenesis. Paglabas naman, sasama na yun sa bloodstream natin para ma-supply sa buong katawan natin in the form of glucose. Yun na po, simple explanation ayon sa aking pagkakaintindi, in the form of glucose. Tulog tayo, akala mo gutom tayo, feel mo minsan parang gutom, pero hindi ka at least mag-hypoglycemia o bababa yung sugar kasi sinusupply. Imagine nung sinubukan ko today, ano nangyari ngayon, from 100 naging 116, then after 4 hours naging 121. Nung 10:30 na, bago mag-11, bumalik 105. Kaya ngayon, 12:30 na, 12, bumili ako ng kape. Okay lang, kasi 105 na yun bababa na yun. So, kape lang naman. Mamaya pa ako kakain ulit alas 6 ng hapon. Which sa akin, usual na yan. Routine na po yan. Bakit? Mas prepared kung naging ganyan. Hindi, once lang ako kakain. Kasi, after 6-8 hours, kung nagugutom ako, tubig lang ako sa kakape. Minsan, social reason, pag may mga party sa workplace o automatic nakakuha ko ng mga ino-offer nila. Which is, hindi naman tayo magugutom. Hanggang 6 p.m. pa ako kumain, hanggang 5 p.m. Minsan, may time, in a week, hindi ko naman minimaintain. Basta, yung fasting state ko, may 24 hours ako, 3 times in a week. Usually, nasa 18 hours lang talaga ako para yung ketones natin mapulos sa katawan natin, which is help feeding the muscles sa brain natin. Isa din yan. So, research lang malalaman nyo rin po. So, balik tayo doon. Yan ang nangyari. Totoo talaga si Don Pin. So far mga kabayan, kaibigan, yun muna ngayon. Iinumin ko muna itong kape ko. Saka itong bagong
tawag ito, ice chicken turkeys. Hanggang hindi nakikita. Pumubula ka eh. Tawag nila, bagong launch nila to, ano, 12. Masarap siya. Kaso lang matamis. Kaso lang okay lang. Cheers. Sinubukan ko lang ito. Okay naman. What's up? Yun muna ngayon mga kabayan. Thumbs up na lang po tayo. Huwag niyong kalimutan i-like and share at subscribe sa channel ko. At PM na kayo sa baba if you want to know more about. Araw-araw nagpipid po tayo about mga health topics. Hindi ako magsawang i-share yung experience ko kung paano ko nabago, paano ko na-reverse yung diabetes ko, paano ko unti-unti rin natanggal yung gamot ko sa medicine. From this much high, binaba ko ganito in around 6 to 8 months. Nag-intermittent, kuna-off na yung gamot ko. Instead of daily, ginawa kong every other day, once a week, for around 1 month. Then, ginawa kong once, twice a week, hanggang once a month. Then, tinanggal ko yung anti-hypertensive. Pero, ina-obserbahan ko pa rin. Regular check-up pa rin ako ng doktor. Monitoring pa rin ng complete blood works. Saka monitor ako everyday sa blood sugar ko, which is kitang-kita ko lang. Magwa 1 year na I'm free. Yun na po. Salamat po ulit. Don't forget, subscribe, like, and share para sa usapang pangkalusugan. Bye for now. God bless.